what end-to-end encryption on Messenger means and how it works. Ayon kay Messenger, end-to-end encryption on Messenger adds extra security and protection to your message and calls. So only you and whoever you're talking to can see, hear or read them. Dahil sa end-to-end encryption ni Messenger, mas ligtas na raw at pribado ang mga usapan o conversation natin sa Messenger. Tanging ikaw at ang taong iyong kausap lang ang may access o nakakabasa ng iyong mensahe. Bago tayo magpatuloy mga idol, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-like and subscribe naman mga idol at pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video na ina-upload. Tara, simulan na natin mga idol. Meron tayong dalawang recorded phone dito mga idol para makita natin at mas maintindihan kung paano gumana o mag-work itong end-to-end encryption sa ating mga cellphone. Una mga idol, try muna natin mag-chat gamit ang ordinary o normal version ni Messenger. Ganyan siya mga idol. Ngayon, try naman natin i-on itong end-to-end encryption sa ating Messenger. Pindutin lang natin itong tatlong linya dito sa taas at itap itong settings. At pag natap na natin mga idol, hanapin ang privacy and safety. Pag dito na tayo sa ating privacy and safety, click lang itong end-to-end encrypted chats at piliin itong message storage. Then turn on secure storage. Pag na-turn on mo na ito mga idol, ay kailangan mong maglagay ng 6-digit PIN. Ito ang magsisilbing password natin dito sa ating Messenger. At pag nalagyan mo na mga idol, automatic naka-turn on na ang ating end-to-end encrypted chat sa inyong Messenger. Tapos na nating ma-turn on itong isang cellphone. Ngayon naman, try naman natin itong isang cellphone. Same process lang mga idol. Dito sa tatlong linya dito sa taas, itap lang natin ang settings, privacy and safety. Then itong end-to-end encrypted chats, pindutin itong message storage at i-turn on itong secure storage. Create a 6-digit PIN. At yan, okay na siya mga idol. Naka-turn on na ang ating encrypted chats. Back lang natin mga idol. At itap natin itong message dito sa isang cellphone. Dito sa taas, pindutin natin itong bilog. At pag napindot na natin mga idol, hanapin natin go to secret conversation. May nakalagay na ditong end-to-end encrypted mga idol. Try natin mag-chat. Isa sa mga feature nitong end-to-end encryption, itong disappearing message. Pag na-activate mo na ito, automatic mag-notify din ito sa ka-chat mo. Sabi dito mga idol, message will disappear in 24 hours. Kapag pinindot mo itong 24 hours, automatic mabubura ang conversation nyo pag nag 24 hours na. Pag i-back na natin mga idol, kung napapansin nyo, nag-duplicate o dalawa na yung message. Yung isa, yung normal o ordinary chat. Yung isa naman ay ang encrypted chat. Sunod naman mga idol, ipapakita ko yung iba pang gamit nitong end-to-end encryption.
kung paano ito mag-work sa ating messenger. Halimbawa mga idol, may mag-open ng account nyo sa ibang cellphone o any device. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari. Try natin i-open yung account itong cellphone 1 dito sa cellphone 2. Subali ang naka-open na messenger dito sa dalawang cellphone ay magkapareho na. Halimbawa, alam nila yung username at password nyo mga idol. Kaya may access sila at na-open nila ang messenger mo. As you can see mga idol, andyan na yung dalawang chats. Pero try natin i-open mga idol. Dito sa cellphone number 1, ito yung original phone. At dito sa cellphone number 2, ito yung in-open ng iba. Try din natin i-open dito sa cellphone number 2. At yan mga idol, nabuksan siya. Pero hindi nag-appear yung conversation dito sa cellphone number 2. Compare doon sa original phone. So ibig sabihin, kahit alam nila yung messenger account mo, hindi pa rin ito mababasa ng taong nag-open ng iyong account gamit ang ibang cellphone. At kapag i-open naman natin yung normal chat, pareho siyang nababasa sa dalawang cellphone. Pero yung may end-to-end encryption ay hindi po nakikita ang message sa ibang cellphone. Kung mapapansin nyo, itong nasa baba mga idol, may nakalagay ditong message are missing, sync now. Pag trinay po nilang pindutin itong sync now, lalabas itong enter your PIN to sync your chat history. Kung hindi niya alam yung PIN mo, hindi niya ito mabubuksan. Pero may option dito sa baba mga idol. Halimbawa, pindutin niya ito use a one-time code instead kasi hindi niya alam yung PIN mo at gusto niya talaga na ma-open ito. Ganito po ang mangyayari. Once na nag-code sync ito, automatic mag-alert ito sa messenger mo. Mano-notify kayo kung may ibang taong gustong buksan ang iyong encrypted chats o i-open yung missing chats nyo. Ganito po ang lalabas sa cellphone nyo mga idol. May magpa-pop up na note or message asking na, did you request a one-time code? This will let you sync your chat history on another device. This wasn't me or this was me. So para din nila itong mabuksan, pindutin nyo lang itong this wasn't me. Kahit paulit-ulit po nila itong i-request yung code, basta make sure mga idol, hindi kayo magkakamali sa pagpindot. Baka sa halip na this wasn't me, this was me yung napindot nyo, ay talagang ma-open nila ito. So kahit anong gawin po nila, kung hindi nila alam yung PIN mo, hindi nila mabubuksan yung encrypted chats na nasa messenger mo. So ganun katindi itong extra layer of security ang tinutukoy ni Messenger dito sa bagong update niya na end-to-end encryption. Nagustuhan nyo ba itong bagong update ni Messenger mga idol? Let me know kung ano ang inyong reaksyon dito. Palagay na lang sa comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ulit kayo sa ating video ngayon. For more updates and tips, please subscribe to my channel. Salamat sa panonood mga idol.